Hello po sa inyong lahat mga crypto. Sa video na ito ay pag-uusapan natin ang isa sa mainit na usapin sa mundo ng crypto ngayon, si XRP, at ang sinasabi ng isang analyst na magdadala ito ng massive wealth sa mga holders nito. Ang tanong, paano po ito mangyayari? Ano ang mga ebidensya at teoryang nagsasabing aabot si XRP sa ganitong level? At higit sa lahat ay ano po ang maaring epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan, bakit nga ba naniniwala ang mga eksperto na malapit na pong sumabog itong si XRP? Ayon po kay Crypto Sensei, isang sikat na crypto analyst, isa sa pinakamalaking dahilan ng posibleng pagtaas ng halaga ni XRP ay ang pag-break nito sa isang critical resistance level na hindi nabasag sa loob ng 7 taon. Ipinapakita po nito na ang momentum ng market ay nasa panig ni XRP na suportado ng malalaking partnerships at lumalaking adoption mula sa mga institution. Isa po sa mga highlight ng analysis niya ay ang transition sa global financial system. Sa XRP, sa pamamagitan po ng Ripple, ay nagtatayo ng matibay na koneksyon sa mga bangko at institution, lalo na po sa Latin America. Ang teknolohiya ni Ripple ay ginagamit po sa cross-border payments na nagpapabilis at nagpapamura ng international transactions. May mga teorya rin na nagsasabing ang FedNow payment system ng US ay posibleng gumamit ng XRP para sa instant transactions. Bagamat hindi pa ito kumpirmado, kahit hindi pa malinaw ang ugnayan ni XRP sa FedNow, ang ganitong espekulasyon ay nagpapataas ng tiwala sa long-term potential ni XRP. Ngayon ay ano po ang posibleng presyo ni XRP sa hinaharap? Sabi po ni Crypto Sensei, kung makakakuha po si XRP ng kahit 4% hanggang 5% ng global financial market, maaaring umabot po ang halaga nito sa $30 o $50. Para sa konteksto, si XRP ay kasalukuyang nasa $1.48. Ang $30 ay nangangahulugang 1,927% na growth mula sa kasalukuyang presyo. At kung $50 naman ay tataas po ito ng 3,278%. May mga conservative analyst naman na naniniwalang hindi pa maaabot ang ganitong presyo sa kasalukuyang market cycle. Sa halip ay inilalagay po nila ang short-term price target ng XRP sa pagitan po ng $5 to $10 na kahit paano ay napakalaking pag-angat pa rin mula sa presyo ngayon. Ngayon ay ano po ang nagpapalakas sa loob ng mga investors? Bukod po sa numero, bukod po sa mga numero, may mga malalim na dahilan kung bakit nananatili ang kumpiyansa ng mga tao kay XRP. Ito po ang kakayahan nitong maging bridge asset sa mga bagong financial systems. Sa mundo po ng tokenization, kung saan ang mga traditional na assets tulad po ng ginto ay nagiging digital, si XRP ay nakikitang isang maaasahang tulay para sa ganitong uri ng mga transactions. Ayon po sa ibang eksperto tulad ni Linda Jones, ang crypto market ay sumusunod sa isang 4 na taong cycle. Kung ang teoryang ito ay magpapatuloy, ang posibilidad ng paglago ng XRP ay hindi lamang haka-haka, kundi bahagi ng natural na takbo ng market. Ngayon ay ano naman po ang maaring epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors na XRP? Para sa mga Pinoy na may XRP sa kanilang portfolio, ang ganitong balita ay nagbibigay po ng inspirasyon. Isipin po natin kung magdidesisyon tayo na mag-hold ngayon, maaaring umabot po sa 20 times ang halaga ng ating investment sa loob lang ng ilang taon kung sakaling magkatotoo ang prediction na ito. Sa XRP ay isa pong magandang halimbawa ng kung paano nakakaapekto ang market sentiment partnership. Market sentiment, partnership, at teknolohiya sa presyo ng isang crypto asset. Ang mga traders dito po sa Pinas ay maaring matuto kung paano suriin ang tamang panahon ng pagbili o pagbenta gamit ang ganitong impormasyon. Ngunit kahit promising po ang ganitong balita, mahalaga pa rin pong mag-ingat. Ang crypto market ay likas po na volatile, kaya't tayong mga Pinoy traders ay dapat pong maglaan lamang ng puhunan na kaya nating mawala at iwasan po natin ang FOMO or fear of missing out. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito?
Para sa akin, si XRP ay isa po sa mga pinaka-interesting na crypto assets ngayon. Ang potential po nitong baguhin ang cross-border payments at maging tulay sa bagong financial system ay nagbibigay dito ng matibay na basihan. Ngunit tandaan, ang lahat po ng investments ay may kasamang risk. Ang mas mahalaga ay ang magkaroon po tayo ng sapat na kaalaman at tamang diskarte bago po tayo magdesisyon. At ayan, kung may hawak kang XRP, ano po ang plano mo? Mag-hold, magbenta, o magdagdag? I-comment po ang inyong opinion sa ibaba at huwag pong kalimutang mag-subscribe para sa iba pang mga crypto updates. At ayan, marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.